Ito, yan. Itong ano mo, oh. Itatapon ko, sasunugin ko. Wala kang kwentang tao. Bogbog sarado na naman sa social media itong magkapatid na tulpok, lalo na po itong si Rap-Rap na mahilig sa Viva Max. Pangmaliit niya, pang-discriminate niya sa trabaho ng bilang isang kargador. Umani ng samot-saring batikos. Isa na po yung binigyan niya ng award sa kanyang programa sa Wanted sa radyo na tinawag siyang walang kwentang tao. Aray ko diha. Attorney Baligod maglalabas pa umano ng 21 ex-Marines na po talaga ito yung 21 para mag-attend sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcolita, Pia Cayetano at Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano, sinagot po ang Palasyo de Polvoron, anay ko diha, sa mga pambabatikos sa kanya at sa mga iba pa hong mga Pinklawan Dilawan at siyempre, yung Gatchalian Black. Binira po ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang press con ngayon lamang. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito po ay pagkatapos ng hindi daw hearing meeting. Pagkatapos ng meeting ng mga bugos na mga chairman na pinangunahan ni Bindalo, Erwin Tolpok at Gatchalian, anak ng kamote naman talaga. Bago natin komentuhan yung galit ng mga kargador kay Rapi Tolpok na para bang ang tingin niya sa trabaho ng kargador ay hindi may pagmalaki ng kanilang mga mahal sa buhay. Mas okay na po kargador kaysa magnanakaw sa kaba ng bayan at mali-malitang i-deliver sa kapatid mong si Erwin Tolpok. Pati kayo dyan sa AXIS, damay po kayo. Pero pakinggan po natin muna si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang sagot po dito po sa mga batikos laban sa kanya at sa panawagan din ng Palasyo de Polvoron na di umano'y ang nire-recognize na po nila na liderato ay kay Gatchalian at panawagang mag-resign si Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin. So, all sides were saying na sana hindi maipit yung Senado. So early this morning or late last night, I sent a letter to our legitimate Secretary of the Senate. Legitimate because if you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear, Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan yan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff
thought of the idea na pag pareho nakapirma, para eventually, pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ang ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So, Putsain na, no? Di ba masakit yan, Claire Castro? Dalawa po daw yung Senado ngayon. Oh, Senate of the Malacanang at Senate ng Pilipinas. So, siyempre, yung Senate ng Malacanang, yung grupo ni Erwin Gatchalian. At Erwin Gatchalian, pareho kasi Win, anak ng Win Alos. Si Erwin Gatchalian at Erwin Tolfo. Yung hearing nila kanila, the committee de absuelto. Absuelto si Bangag dyan. Pati sarili nila, gusto nilang absuelto. Pero hindi nila kinaya ang ex-Marines. Tuloy po natin, Senador. am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide. Yun na nga po yung lalabas na witnesses, yung 21, no? Na Marines. So, 14 daw yung ilalabas muna, yung 7 reserve. So, mamaya, pakinggan natin si Baligod mamaya. Whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So, ganun lang kasimple yon. So, in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings. I don't think all of us fully know the extent. So far, nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yan. So, ngayon na nga ho, merong nangyayaring lindol sa Mindanao. Marami pong casualties na. So, tama ba ho yung narinig ko? Mukhang magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing muli, no, sa pangunguna ni Senador Marcolita. Kaso nga lang, dahil po dito sa nangyayari sa Mindanao, mukhang i-priority muna nila yung lindol sa Mindanao. Pero magkakaroon sila ng hearing muli, patay tayo dyan. Tuloy, oh. Sir, good afternoon po. Dalawa lang, sir. Yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag na special session ng Congress. Lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina. And paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So, I had 2 communications with them sa Malacanang. And both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift.
So biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na. Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami. Ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out, kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sine die. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nilang mga gusto nilang ipasa eh. So ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Correct. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Exactly. Diba? Sa poll. Sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing ka katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador, pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Tama. Ano pong rules sa pagpili ng presiding officer sa impeachment trials? They illegally amended the rules. They illegally had a session, di ba? So in due time, there'll have to be something that will decide, di ba? But in the same manner na ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President. kahit na walang legal basis whatsoever, I have to assert not for myself, but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month eh. 'Di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para diyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantug. So we're doing it very patiently. Because nga, we don't want the whole Senate to be affected. No? Paano po yun? Kanina si House Secretary General Shaloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantug, pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Bantug daw yung kinikilala. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks, because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa, naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay dun pumapabor. Di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, they blame me. Kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ang senador, tapos sasabihin nila 12 convicted na. Will that be a fair impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONA. Hindi ho talaga madideny ng Gatchalian Black na ang kumukumpa sa kanila ay Malacanang. Pareho po yung nilalabas na mga pahayag ng Senado at ni Palacio de Polvoron, ni Claire Castro, pareho po sila. So copy-paste nga, mukhang may group chat tong mga animal na to. Kaya tama po dito si Senator Alan Peter Cayetano. Tuloy lang po natin. Yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win?
Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa ating Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary, and that Attorney Bantug, and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa USAA, but hindi first-hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules, hindi nangyari yon. So yung pagwawala nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganon-ganon, binaboy nila yung rules on June 3. Diba? So that it's going to be a lingering question. Sorry. How do you treat that? Hindi pumayag si Senwin sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents? And paano po yung sweldo nung You know, it's Senate just like employees? the civil rights movement sa US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc., yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacanang. Hindi na 13 ang kailangan mong boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacanang. Sir, so you Yun will ang still sign? nakatakot. Paano yung mga... That is a practical question na hindi mangyayari because nga from the bottom paakyat dun sa office, di ba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinethreaten yung mga empleyado, di ba? But sila, inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni... Anak ng kamote Katuta Soto, hanggang ngayon pala yung Senate President Office hindi nyo itinurn over kasi nga ang mga utak ng mga kawatan, maagaw namin yung liderato. Pero hindi nila naagaw hanggang ngayon si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President sa batas. Pero sa kanilang batas, bendalo sila. Tingnan mo, kapal ng mukha mo, Tuta Soto, anak ka ng kagwang. Tuloy, oh. ni Senator Erwin tapos nag-sorry. Bad cop, good cop yon. Sadya yon. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo kung ano-ano. Tapos si Tapusin Senator muna. Erwin naman yung mabait. So kahit na nag-sorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Exactly. Diba? Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter of conscience. So you give up the signing? No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Sir, sorry, ano po ba yung extent nung arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong magsasign? No, it was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Hindi naman pala sila open. Di ba? Kasi sabi nila ayaw nila ng gulo. Di ba? Sabi nila eventually kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo. Di ba? But mukhang ang utos ng Malacanang, hindi, kayo lang. Kasi nga alam nila na even if we go to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, they're buying time until they either get one more member or whatever. How will you assert kung hindi darating sa AUP ka na? Basta in any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa'yo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, di ba? Doon tayo sa tama. Okay, thank you guys. One last. Sandra. Sir, nabanggit niyo po kasi kanina yung Supreme Court. So are you referring to the one filed by the school teacher, Tayam, or meron po It's always an option for everyone. It's an option for the other side, for us, for the employees can also file. So let's see kasi nauna na si Senator Win, nag-meeting na yesterday ata sa mga taga-USAA and yung kanilang in-appoint na secretary at USAA, bagamat illegal, di ba, umikot na in every... As I told you, no, as a practical matter, ang matagal na naging Senate President, si Senator Drilon, di ba? Tapos si Senator Soto, matagal din, more than 5 years, di ba? Si Senator Coco, Senator Mig, Senator Cheese, magkakasama sila ngayon eh. Ako naman, isang empleyado, wala pa akong na-appoint eh. So sa practical matter din, sila ang mga kaklose. So syempre, sila ang napakinggan. But I have faith in the Senate staff that they should listen to all sides. But I don't want to disturb, di ba, hindi civil war ang gusto namin. Ang gusto namin, manaig sa Senate kung ano tama, kung ano mali. Mabuti pa to si Senator Alan Peter Cayetano, handang makipag-usap. Pero sabi ni Gatchalian, bukas daw siya. Pero anong nangyayari?
walang response at hindi nakipagkausap itong si Gatchalian. Kasi nga, utos siya ng Palacio de Polvoron, hindi pwede. Kailangan kunin ninyo ang kapangyarihan ng Senado, illegal man o hindi, basta kayo ang majority. Putya. Oy, ang mga buhaya sa Palacio. Nek-nek niya. Ito gusto ko po talakayin natin, dugtong lang tayo doon sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na mukhang magkaroon ng mga panibagong witness at mukhang magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing si Senador Marcolita. So, ito po yung kanina may piniplina tayong video umaga na content. Ang sinabi kasi ni Baligod, meron daw 14 na ilalabas. Pero ito narinig ko, 14 plus 7 pala. So, pakinggan natin kung tama ba tayo sa ating narinig. Narito po si Attorney Libby Baligod. Late kami, no? Ang unang rason ay hinintay namin yung 5 na nanggaling sa probinsya na nakilamay doon sa namatay na kapatid ni Sergeant Manalanza. Second, sabi ko, na-delay kami sa gate ninyo and then na-delay pa kami lalo sa QR code na hinihingi. Then pangatlo, kako, kung iimbitahan nyo kami ulit, darating kami. And number 4, sabi ko, kung hindi kayo naniniwala sa 18 na dating sundalo, ay ibibigay ko, no? Yung 14 na pangalan ng iba pang mga dating sundalo na empleyado din ni Saltico, na mga basurero din, no? Yung nag-deliver din ng Hindi ko sundalo yung 14. dating sundalo, lahat solid na dating Marines, no? Okay, so 14 ilalabas ulit dating Marines. Mukhang ang kausap po niya dito si Tito Soto kasi pumunta daw siya sa office ni Tito Soto. So, handa pala sila mag-attend dyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Bindalo Tulfo. Kaso nga lang daw, tinapos agad. Alam naman natin tinapos. Pero ako pakiramdam ko talaga mag-attend sila kanina eh. Kaso nga lang mukhang ang natakot dito si Bindalo Erwin Tulfo. Kasi ba nandun na sila sa Senado, di ba? Yan ang pakiramdam ko talagang mag-attend itong 18 Marines. Ang tatapang nito. Kaso nga lang nagkataon na natapos agad. Nag-press con pa sila. Dalayo. Para pakinggan nyo rin yung kwento nila kung gusto ninyo. Ano pong sabi ni Senator Soto? I-inform daw niya yung mga kasamahan niya. Napag-usapan po yung na-mention si Senator Soto kasi nag-threaten po siya na magsasampa ng kaso. Sabi ko naman, welcome. Normal yan, no? Nung lumabas itong mga dating sundalo, ay sinabihan ko na sila na sigurado yung mga napangalanan ay magsasampa ng mga kaso. So, Alam na nila yan. Anong sabi ni Senator Soto tungkol doon? Anong sabi niya sa inyo about that? Pwede niyo i-disclose? Or? Actually, nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang, basta walang personalan, sabi ko. Okay lang. Anong sabi mo ni Senator Soto? Tawa lang siya. Hindi mo siya galit? How was the conversation po? Well, Usap sila ni Soto. I've known Senator Soto for so long. He is a friend. We are neighbors. Mabigat din sa loob ko na nasama siya rito. At sabi ko nga, alam mo, tuwing Pasko, binibigyan mo nga ako ng niluto ni Ma'am Helen, Gato. At ako naman ay nagpapadala sa iyo ng tapa ng usa. Nako, Galing pa sa Baligod. Nueva Vizcaya. Huwag kang Dahil magpaloko kay paborito Soto. nilang pang-breakfast yun, no? So ganun, very close ako kay Senator Soto. At palagay ko, natanggap niya yung katotohanan na ako at saka yung mga sundalo ay sinusubukan lang naming gampanan ang aming civic duty. Katulad din niya, nagseserbisyo sa sabayan, may kanya-kanyang pananaw kung paano magserbisyo. At sabi ko nga, marami pa dyan sa mga napangalanan ang kaibigan din natin. Yay! In fact, si Speaker Romualdez, si Speaker Romualdez ay ninong namin sa kasal. At meron kaming social relationship at malayong kamag-anak pa ng ating asawa. No? Pero yung mga bagay na yan ay personal, iba naman yung bagay na patungkol sa ating bayan. Sir, how about yung Senator, may pag-uusap ba ang mangyayari today?
Hindi pa kami nag-usap eh. Hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Or will you go? Or pupuntahan pa po kayo? Papuntahan niyo po ang opisina? Itatry ko Matapang na din to si Baligod eh. Ayun po. Today. Thanks, sir. Okay, salamat po. Sundan namin kayo. Wala pa kasi ang problema ngayon. Naka-adjourn na sila Sine DA. And they will resume on the morning of July 27 of the next Congress. Pero I mean, sa hearing, wala ka daw sa matama. I think magpapatawag si Senator Marcoleta for Thursday yan. This Thursday? Ay tayo dyan. Sasama niyo na ba yung 14 plus 8? Kung mapadalahan sila ng subpoena, I'm sure. Pero parang alanganin. Narinig nyo, 14 plus 7 plus 8 nga sabi eh. So 14 plus 7, so 21. So dagdag na 21. Magkakaroon daw ng hearing, no? Pero alanganin, tuloy lang natin ng konti. Kasi kung Monday ngayon, Tuesday sila magpadala, Kasi 3-day na notice. kulang, no? So, maaari kong i-request na next week naman. Sir, may bago kayong kasama? plus 8, meron bang possibility na may... 14 14 plus 7, may possibility ba na may bagong mga pangalan na lumitaw? Maaari po, no? At pag masagpinahan sila, darating sila. Anong mga significance yung mga sasabihin nitong bagong grupo? Sila na lang po ang magsabi. Pero attorney, preview lang, may malaking pangalan din. Yes po. I do not want to speculate, no? Hintayin na lang po natin. Pero may Pero ano, sir, new Narinig nyo, 14 plus 7. Ay, patay ka. Bendalo, Tuta, Soto, katapusan nyo na. So, 21, no? Tama tayo, no? 14 plus 7, so equals 21. Ito daw talaga ay ex-Marines lahat. 21 po. Tuloy lang natin ang konti. bagong pangalan o i-reinforce po yung sinabi ng naip? Both. May bagong pangalan. May bagong pangalan, sir. Ilang personalities? Saka na lang. No? Sorry ha. So, gagawa kami ng affidavit bawat isa. Ito nga, hindi ko na nga No 18, sir? O no 14? Yung 18? Lahat. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, isa na sila. Namamaos na ako dahil sa puyat. No? So, itatry namin gampanan yung mga lahat ng hinihingi ng Blue Ribbon Committee at saka ng Office of the Ombudsman. So ulit, possible humarap sa Thursday po, yung 14 and 7? Depende kung masagpinahan sila. Or 14 lang? 14 muna. 14. Nabigyan nyo na po kay Senator Padilla or kanina po nyo binigyan ng pangalan? Ganito, gagawa ako ng sulat. Ipapadala ko kaagad kina Senator Pia Cayetano. Hindi kila send early, sir. If you mahirap, no? Mahirap. Pero kung if you ask for my legal opinion, I'm talking as a lawyer, what I can say is the basis of the June 3 meeting of the senators is not valid. You read, ito kasi yung sinasite nilang Abelino versus Cuenco, no? Pag titingnan nyo yun, dinismiss nga ng Supreme Court yung petition. Bakit? Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction. Para kang kwan po, para kang isang tao, nag-solemnize ng isang marriage, you perform all the rituals of the marriage. Pero invalid pa rin kasi wala kang authority to solemnize marriage. Parang ganon. Supreme Court, sabi niya, walang jurisdiction. Ang sa aming mga abogado, pag sinabi ng Supreme Court, walang jurisdiction, kahit ano pang sabihin ng mga miyembro ng Supreme Court na yan, kahit ano pa yung sinulat, ay walang kwenta. Attorney, Obiter dicta. Attorney, pa-clarify lang po, yung 14, ibo-volunteer ninyo na mag-appear on Thursday. May pagmasakti na. Pero ready naman sila, attorney na humarap. Yes. Sabi nga, naghihintay sila ng sakpina. Okay, sasabit niyo yung pangalan para isabina ng committee. Okay. Attorney, malaki ba pasabong nila talaga? Tingin mo. Like, Ayoko munang mag-speculate. Hindi ko alam kung ano yung malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. but national leaders, nationally elected. Oo. Abot naman kanyan, sir? Abot! Ang kwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko munang mag-speculate. Attorney, last na lang. Yung pagpunta nyo dito kay Senator Soto, kayo po ba nag-initiate o si Senator Robin? Bakit po kayo nagpunta ngayon dito? Ako, ang nag-initiate. Dahil po. Siyempre,
Ito na lang pag-usapan natin. So 14 plus 7 equals 21. So ngayon, yung 14 daw isusubmit kay Senator Pia Cayetano yung mga pangalan. Ito, mga Marines talaga daw to, pure. So ngayon, ang tanong ng media, kung abot daw Malacanang yung pasabog. Abot po hanggang media. Nako, lalo na namang iinit ang ulo ni Tulpok dito. Kaabang-abang na naman ang mga pasabog ng mga Marines. So, hindi na lang po ito 18. Again, linawin natin, tama yung dinig natin. So, 14. So, 14 muna daw, ilalabas. Pag natuloy yung Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Kaso nga lang daw, mukhang i-priority ni Senator Alan yung mga nangyayaring lindol diyan sa Mindanao, yung mga nabiktima. So malamang next week po ito. So Bindalo, Erwin Tolpok at Rapi, Viva Max. Ang sakit neta! So may 21 po tayong abangan. So sabi nga ni Baligod, kung hindi po kayo naniniwala sa Breve 18, may ilalabas kaming 14. Pag hindi kayo naniniwala sa 14, may ilalabas kaming 7. Patay. Tapos na. Lubog na ang bangka ng Palacio de Polvoron dito para sa akin. Na kahit anong pagmamaktol nila, talo po kayo dito. O hito, kanina po ay binalahura po ni Rafi Tulfo yung propesyon ng mga Pilipino bilang isang kargador. Lahat po tayo ay dumaan sa pagiging kargador. Marangal po na trabaho yan. Hindi po yan ikinakahiya. Pero po, dinidiscriminate po ni Rafi Tulfo ang trabaho ng pagiging kargador. Okay lang po, kargador ng gulay, kargador ng bigas, sibuyas, asukal, bato, simento, buhangin. Huwag lang po kargador ng Viva Max artist. Pakinggan po muna natin si Rafi Tulfo para meron po tayong basihan sa nagalit po na ito po ay nabigyan pala niya ng award sa kanyang wanted sa radyo. Ngayon sinabihan po siya walang bayag at sinabihan po siya na walang kwentang tao. Patay ka Tulfo. Pakinggan natin ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. Live selling daw. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Oh, lol. Live selling? Talagang sanay na sanay ka sa vlogging. Vlogger ka talaga, Tulfo. Hindi ka bagay dyan sa pagka-senador. Live selling ang kawatan. Mahilig sa bibing ka ng Viva Max. Oh, anak ng kamuti tuloy, oh. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat pa sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines. Lol! Nag-blackout tuloy. May paglilin lang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations,
It must come from a credible and reliable source. And so, O lol, hindi naman daw sila lahat mga Marines, kalahati daw sa kanila hindi Marines. At ang inang tuplo ka. I-debunk natin kasi ikaw kung saan-saan ka napupunta ka lang sa Viva Max Artist eh. Makinig ka, Tulfok. Ito yung totoo ha, huwag ka maniwala dyan, fake news yan. Ganda nang nasa likod ni Tulfok eh, bata rin ba niya yan? Viva Max Artist ba yan? Tao niya yan? Mahilig talaga sa chikas ng hinayupa. Hindi po totoo sinasabi ni Tulfok. Oh, di ba sinabi niya daw na mga evil daw, magtrabaho. Yung 16 po doon sa 18 ay mga Marines po. Yan ang maliwanag. Fact check po yan. Yung 2 lang po yung Philippine Army. So ngayon, massive po tatawaging mga sundalo. So, 18 sundalo. Pero hindi po totoong kalahati po sa kanila ay, ang tawagin sinabi niya, hindi Marines. Marines po yon 16. At huwag kang mag-alala, may parating na 21 Marines, 14 po muna daw. Para mangyak-ngiyak kang hinayupa ka. So, ang agaw pansin lang po dito, itong payag ni Tulfok ay yung pagbanggit niya na kargador, yung 18. Para bang pinagdiinan niya na ito ay kargador, parang nagdiskriminasyon yung datingan ba? Kargador ka lamang, hindi ka dapat paniwalaan. Alam niyo po, di bali na ho na kargador ka eh. Basta yung kinikita mong pera ay galing sa marangal na pamamaraan. Di bali na ho na basuriro ka. Kung ano bang tawag ng Malacanang, basurero tawag eh, ng Malacanang. Basta hindi galing sa nakaw yung perang kinikita mo. Kahit ilang sako ng bigas na ikakarga ko sa pantalan, okay lang po yun. Isang karangal na trabaho. Isang marangal na trabaho po yung isang kargador. Oh. Yan po ay parte na po ng buhay ng mga taong nagiging successful. Manny Pacquiao, nagiging kargador yan sa pier, sa nabutas. Diba? Ako, nagiging kargador din po ako. Diba po yung kinakarga ko talaga? Semento, buhangin, at saka bato. Ganun po yung hirap namin dati. Kung ikaw hindi ka nakaranas magkarga ng magiging kargador, Rapi Tulfo, wag mo naman balahurain, wag mo naman i-discriminate yung trabaho na yan. Dahil yung trabaho na yan ay hindi po yan pagnanakaw. Dito na lang tayo sa kargador. Wala namang kwenta yan si Rapi Tulfo Lata din yan, kagaya ni Erwin. Ako lang po nalungkot kasi nagamit niya yung word na kargador. Siyempre, na ginamit po ng Palacio de Polvoron, anak ng kagwang tong mga animal na to. Tama talaga si Senator Alan Peter Cayetano na yung bunganga na bumubuka sa senador, pero yung mensahe na yun galing sa Palacio de Polvoron, tama. Merong 2 senado ngayon. Senado, Senate of Malacanang, yan yung faction ni Gatchalian, at Senate of the Philippines, faction ni Cayetano. Ito galing kay Claire Castro. Palace Press Officer Claire Castro says the 18 individuals who allegedly delivered kickback to certain official could be called 18 kargador or 18 basurero. Ano ngayon? Ano po ang mali sa pagiging kargador? Ano po ang mali sa pagiging basurero? Alam niyo, walang mali doon. Isang marangal na trabaho po yan. Wala pong ninakaw yan na pira galing sa kaban ng bayan. Oo nga, kargador. Di naman nagnakaw kayo. Mga senador kayo, mga magnanakaw kayo. Meron kayong mga mali-malitang pera, shame on you. Lumaban ng patas itong mga kargador. Pero kayo, lumaban kayo ng patas, hindi kayo lumaban ng patas. Okay lang, kargador ng kopra, kargador ng bigas, basta, wag lang kargador ng Viva Max Artist. Di ba, Rap? Ikaw na nga kinakarga mo na nga, binibigyan mo pa ng 250,000 na tip.
Yung mga kawawang mga ordinaryong Pilipino, kinakarga, kami ang nagkakarga, kami ang binabayaran. Pero ikaw nagkarga, ikaw nagbabayad sa Viva Max Artist. O, tingnan mo, sino yung marangal na trabaho? Alam niyo po, kayo mga senador kayo, masyado kayong bunganga ninyo, masyadong mabantot at mabaho. Wala tayong pakialam kung anong trabaho natin, kargador ba o hindi. Pero para sa amin, isang karangalan rin po yung kargador. Wala rin naman ninakaw ang 18 ex-Marines. Bayani po talaga sila. Para sa maraming Pilipino, naglakas ng loob sila na magsalita dyan, 18, madagdagan pa ng 21, 14 pa si una daw, patay ka diha. Mabuhay sila. Pero kayo, mga senador, yung pera po na ginagamit ninyo ay galing po yan sa kinikita ng sinasabi mong tinatawag mong mga kargador. Yang mga kargador na yan, mga basurero, anak ng kagwang, mga taxpayer din yan. Yung mga kinakain ninyo, mga senador, ikaw Claire Castro, galing po yan sa tax ng mga kargador at basurero. Kaya naman, hindi napigilan ng isang kargador. Hindi natin alam anong trabaho niya. Kargador na rin din. I-connect na natin dito kay kay Arapi Tulfo Bunganga. Ang nagalit kay Tulfo, ito po ay nabigyan pala niya ng award sa kanyang programa diyan sa Wanted sa radyo. Galit na galit ang naturang personalidad at tinawag siyang walang bayag at walang kwentang tao. Narito po si Sir, panoorin natin. Ito ay binigay sa akin ni Senator Rapi Tulfo ng Gabay Katapatan ng kanyang programang 92.3 Wanted sa radyo. Plus ito, bilang patunay sa inyo, baka sabihin naman ng mga baser dyan, gawa-gawa ko lang. Ito, ito, picture namin. Ayan na. At pirma. Ito kami, mga bats. At may pirma pa ni Tulfo yan, Ninya Paduran. At nabigyan pa ako ng award ng mayor ng Magalang, Pampanga. Yan, appreciate. Dahil sa kawalang hiyaan mo, Rapi Tulfo, at ikaw ay naging inutil sa Senado, sinira mong tiwala ko sa iyo at tiwala ng maraming tao na mamaya na bumoto sa iyo. Wala kang bayag na ipaglaban ang karapatan ng mamamayan. Ito, bilang patunay. Ayan, bilang patunay. Pupunitin ko. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Hindi ka dapat naglilingkod dahil nung una pa sinabi mo, magunaw man ang mundo. Magunaw man ang mundo, ay hindi ka papasok sa politika. Ito, yan. Itong ano mo, itatapon ko, sasunugin ko na. Wala kang kwentang tao. Sayang, lahing Hapon ka pa naman, sinasabi mo, ngayon. Takot ka ba? O, yan. Wala ka ng bayad, yung bayad mo napunta na sa mukha mo. Aray ka! Rap-rap! Hindi man siya lahing Hapon, sir. American citizen man siya, sir. Kano nga ni. Tiyara, lahing Hapon. Lahing buaya po siya. Malitaboy. Ayan na po, yung galit ng naturang tao. Nagka-award pala yan sa Wanted sa radyo. Ayan. Sinira niya, winasak niya. Pinunit niya ang award galing kay Rap-Rap Tulfo na tinawag niya walang bayag at walang kwentang tao. Neresha! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan.
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.